Itong sapatos na hawak-hawak ko ngayon ay isa sa mga running shoes na inaabangan ko talagang masubukan. So, hindi na natin pahahabain pa. Ito yung Anta C2027. Napakagandang sapatos. Kung looks lang yung pagbabasihan. Pero syempre, hindi lang naman looks yung tinitingnan natin pagdating sa mga sapatos. Syempre, andun yung performance, andun yung comfort, andun yung bigat, andun yung breathability, at marami pang iba. Now, as usual, itong sapatos na to is size 11. Tumitimbang ito ng 245 grams. Now, promoted ito ng Anta bilang isang marathon racing shoes sa mga taong tumatakbo ng 3 hours 30 minutes pataas sa isang marathon. Tapos ako, wala pa naman akong balak sumali sa isang full marathon. Gagamitin ko rin to sa mga race ko, mga half marathon pababa, tapos sa mga speed workouts ko. Now, gusto ko lang din i-share na isa to sa mga sapatos na na-excite talaga akong suotin. Unfortunately, yes, nasuot ko na siya ng around 1 kilometer, tinest ko lang dito sa loob. Supposedly, gagamitin ko na itong sapatos na to sa speed workout ko kahapon. Unfortunately, before nangyari yon, natapilok ako. So yun, ibabahagi ko na lang muna yung mga initial na impression ko dito sa sapatos na to, pati na rin yung mga specs na dapat nyong malaman. So unahin natin yung build quality niya. So far, maganda siya. Yung mga tahi niya, yung mga dikit, wala akong masasabi, wala akong ipipintas. So in terms of build quality, approved siya para sa akin. Now in terms of looks, para sa akin, napakaganda ng sapatos na to. Ayan. Ayan, tapos dito sa gilid, harap, tapos likod. Now, ang upper niya gawa sa A-Web technology ng Anta na makikita naman natin napaka-breathable, napakaraming butas. Nasa ibabaw, sa toe box, sa gilid, ayan, tapos sa kabilang gilid. So, in terms of breathability, wala tayong problema dito. Yung toe cap niya, tamang-tama lang yung rigidity. Tapos, ang kanyang tang, suede-like material yung gamit, pero wala siya masyadong butas. Or may mga butas pero hindi ganun karami. Manipis lang din yung kanyang tang. Wala siyang padding. Tapos meron siya ditong extra lacing hole para sa runner's nut natin. Nakikita nyo naman siguro meron na tayong runner's nut na ginawa dyan. Tapos dito sa kanyang heel collar area, tamang-tama lang yung kapal ng kanyang padding. Now itong heel counter niya hindi ganun katigas. Pero expected ko na yun kasi nga this is promoted as a racing shoes ng Anta. So mas strip down siya, mas minimalist yung kanyang upper. By the way, itong tanga pala niya hindi rin gusseted. Now ito naman yung kanyang insole. Hindi siya ganun kakapal, manipis lang pero malambot naman siya. Pagdating naman sa midsole ng sapatos na to, ang stock height nito sa likod is 34 mm, sa harapan naman is 28 mm. So 6 mm drop siya. So carbon plated to na tinatawag nilang full XL kasi hanggang dito sa pinakalikod niya meron pang carbon. Ayan. Yan yung hiwa dyan, meron pang carbon dyan, carbon plate. Saka napakatigas ng sapatos na to. And dual layer yung setup ng kanyang foam. So ang foam nito, merong nakalagay, or yung ginamit nila na foam dito is yung Nitrogen 85. Yung upper foam, malambot, tapos yung sa baba is mas firm para mas stable siya. Tapos dito sa harapan, mapapansin din natin yung relatively aggressive niya na rocker. Now ito naman yung kanyang outsole na hindi ganun kakapal compared sa ibang running shoes ko. Well, expected ko na yon kasi this is marketed as yun nga, as running shoes or racing shoes. So mas pinagaan nila itong sapatos na to, although hindi rin naman ganun kagaan compared sa ibang racing shoes ko. Pero at least hindi rin siya ganun kabigat. 245 grams sa size 11. Pwedeng-pwede na yon. Actually, pinaplano kong gamitin to sa isang race sana. Pero yun nga, na-derail yung plano kasi natapilok ako. Pero syempre, in the future, itatakbo ko talaga to sa isang race. Kasi, so far, sa naging 1 kilometer na takbo ko dito, sa test ko lang dito sa loob, meron siyang pagkakapareha sa Flame 480 ko na pinangtatakbo ko rin sa race. Anyways, pagdating naman sa fit ng sapatos na to, so far, napakarumi naman ng kanyang toe box. Tapos yun nga, breathable siya. Yung lockdown niya maganda dito sa gitna, especially dito sa midfoot area. Tapos wala din naman akong na-experience na or hindi naman siya prone sa heel slippage. Sa test ko nga sa around 1 kilometer, hindi naman ako nagkaroon ng heel slippage, although hindi naman ganun kabilis yung takbuhan ko doon or jogging lang naman yon. Pero syempre, optimistic ako na talagang maganda yung kanyang lockdown, mapa midfoot man o kaya dito sa heel part. Now, isa din sa napansin ko sa sapatos na to, hindi mo ramdam na meron siyang carbon plate, which is something na hinahanap ko sa isang carbon plated shoes. Ayaw ko ng carbon plated shoes na parang ramdam na ramdam mo talaga yung carbon plate na parang nag-iiba yung running mechanics mo dito. Ito hindi siya ganun. So yun yung isang positibo na talagang napansin ko dito sa sapatos na to. So hanggang dito lang muna kasi hindi pa ako makatakbo. Anyways,
Again, this is Antasi 2027.